It's coming, and it will happen beyond the knowledge of the unbelievers. While the unbelievers are so busy doing their own thing, pagpapakasasa sa mga kayamanan, pagbibuild ng mga marami pa mga empires and businesses. You know what? Ang mga binibuild ng mga empires, billionaires, trillionaires, they're building their own empires. While hindi masama ang blessing, hindi masama ang pera, but if one unbeliever is too busy and wasting too much time doing yung mga bagay na ganoon, yun ang maghihinder sa kanila para makakilala kay Kristo. At ayun po ang masama dito dahil may isang event that it will happen anytime soon. Better than you think. Kung ano man yung alam mo sa rapture, mahali mo, mas sooner pa. Sabi ng iba sa 23 ng Setyembre, malay mo, mas sooner pa. Kaya alam ninyo, wala nakababatid nga kung kailan talaga ito. Pero ang maganda po rito, as Christians, nabubuhay po tayo bilang everyday na parang yun na yung araw ng pagdagit o pag-rapture sa atin ng Lord. Maganda po, higit kailan pa man, maging mapagbahagi tayo ng biyaya ng Panginoon sa iba. May mga magulang ka ba, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaeskwela mo, katrabaho mo na hindi pa nakakakilala sa Lord. Ikaw ang instrumentong kanyang gustong gamitin, kaibigan, to share the gospel of grace, to share na kung paano maligtas sa mga taong ito. Kasi pag nangyari po yung dagitan, no, rapture, na tayo ay madadagit na, maiiwan po talaga sila. At they will make a terrible choice. Terrible po, both side na pagpipilian nila eh. Tignan po ninyo, in order para maligtas sa tribulation, kailangan mo magpapugot ng ulo para maligtas ka. Pero kung gusto mo naman ng comfort, o makinig kayo mabuti, ito yung pandarayan ng Diablo sa Great Tribulation. Kung gusto mo ng comfort, halimbawa, naiwan ka para sa iyo itong video ito. Kung naiwan ka at mahilig ka pa rin sa comfort dahil itong panahon na ito, sanay ka sa comfort, marangyang buhay, or should I say, pinanganak kang may kutsara kang ginto sa bibig o sa bunganga mo. Well. During that time, may pandarahang magaganap sa'yo. Kung pipiliin mo yung comfort, may kapalit po ito. Ano yun? Dagat-dagatang apoy, Gehenna. Kasi magpapatatak ka ng 666 para manatili yung comfort sa'yo. Magpapatatak ka ng 666 para iyo pa rin tamasain ang mga tinatamasa mong magagandang bagay, mga magagarang bagay sa buhay na gusto mo. But, tandaan mo, makinig po mabuti, this is very important. Pag natatakan ka na ng 666, ito po ay marka na ng Diablo sa'yo. Ito po ay seal of ownership na ng Diablo sa'yo. Okay? Sa kanyang puppet ang Antikristo. Pero sa Satanas po lahat na nagpapairal po dyan pagdating ng panahon. Kaya yung mga masyadong nakikita po natin ngayon, actually may sinabi po ako sa inyo, kung gusto niyo malaman kung sino yung mga maiiwan sa rapture, ituon lang ninyo sa paligid ng mga mata ninyo. May makikita ba kayong mga makamundong masyado, mahilig sa luxury cars, mahilig sa mga... Well, hindi po masama ang mga ito ha, believe me. Pero kapag puro ganyan na lang, pasarap sa buhay ang alam at ayaw nang makakilala sa Panginoon dahil nga po hinihinder na po ng mga bagay na yan, yun po ang delikado. Pero kung may Kristo ka sa puso, may mga luxury cars ka, bags and all that, well, pwede rin. Pero if you're a Christian, I believe hindi mo i-desire ang mga bagay na yan. Dahil i-desire mo makatulong ka sa kapwa mo, no? I-desire mo ng mga bagay na yan, yung tama lang. Hindi yung amount of something na parang inipon mo lang for yourself. Parang it's something very different no sa nature ng pagiging Kristiyano, no? Kaya po ako umalis doon sa dating church namin dahil nakakakita na po ako ng parang ganyan. Parang entertainment na po more than worshiping the Lord. For me, ayun po ang tingin ko. I don't care kung ano yung sasabihin ng ibang grace preachers. Grace naman natin, no? Grace is not parang kakalimutan mo na ba yung mga moral values dahil nasa grace ka? I don't think so. Lalo ka kakapit doon sa mga alam mong tama, hindi po ba? Hindi naman po masama ang pero ang problema po kasi doon sa nakaraan, doon sa dating church namin, nag-i-invite kami ng mostly mga kabataan during that time. From the last decade pa po ito. Last decade, siguro mga 2011, 2012. Bata pa po kami noon. Pag nakaka-invite kami ng mga kabataan din, dinadala namin sa church,
Siyempre, air condition yung church, maganda yung church. Meron silang preaching na makikita o maaabutan, pero minsan walang evangelization. Nawawala yung share Jesus, paano namatay si Jesus, bakit siya namatay, dahil para bayaran ng kasalanan natin. Nawala po talaga yon. Nawala po yon at parang nag-iba na po. Parang naging lukewarm. That's why kung magkakaroon ng comparison, noon, namimiss ko yung nag-evangelize kami, lumalabas kami tuwing alas 4. Inaabot kami ng 11 ng gabi, no? Para sa ministry. Okay? Pero syempre, yung family mo, ang priority mo. Pero nandoon talaga yung init, no? Dala na rin ng biyaya ng Panginoon, no? Nakakapagdala kami ng mga kaluluwa, ganun-ganon. Pero nung nabago po yung mga programa, nung pumasok po itong kailan ba nagsimulang nagbago? Napansin ko, pagpasok palagay ko pagpasok ng 2015, parang doon na po nag-decline. Kasi 2016 ako umalis doon eh. Hindi ko na kaya talaga. This is not for me. I really need to. Ganyan din po dapat. Pag hindi na para sa inyo, alis na kayo. Kasi malapit nang dumating si Lord. Kung malapit nang dumating si Lord noong 2016, mas malapit nang dumating yung 2025. Meron nga mga vlog, sabi sa September 23 na eh. So how about spending our time, much of our time rather, to share the gospel of grace sa ibang mga tao para mas lalo lang malaman kung paano ba maligtas. Sapagkat ayan po ang tanong ng jailer kay Paul at kay Silas, paano kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. That's very important sapagkat ayan po lamang ang passes natin sa langit, ang manampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? So yan lang po gusto ko po sabihin sa umaga po po sa inyo. At ang rapture po mangyayari na po. Hindi po ito narinig sa mga entertainment news, hindi narinig ito sa television, hindi nila babanggitin ito. Wala silang interest dito. Ang tanging may interest nito ay mga mananampalataya na katulad natin. Kaya ang sabi po ni Pablo, magpalakasan tayo ng loob sa mga katotohanan ito. Yun lang po and God bless.